Including ito rin, sir, pangbenta rin po ito. Ito, sir, Pangbenta rin? Opo. Before, sir, ang tinatanim namin dito, pangbenta rin. Oo. Although, syempre, kailangan namin ng scheduling in terms of sa pagtitinda. Medyo matatagalan ganun. Kasi nag-aantay din. Kaya ang pinopose ko kala father ko, tanong na natin ng pampakain na lang dahil para hindi tayo nag-aantay din. Oo. Sayang din yung oras. Yes, sir, opo. 1 or 2 days nga lang, sir, na madili in terms of sa pagtatanim. Malaking bagay na sa amin. Bibilis nila. Pati si Madam, oh, nagtatapos din. Yes, so. Before, sir, nagre-rent talaga kami yung especially kung pagkatapos ng taniman ng sibuyas. Nagre-rent kami ng field para doon namin yung tatanim kami doon, pampakain namin. Yun naman, sir, puro silage production na namin yun para imbak namin for for lean season talaga na pahirap ang humanap ng pagkain. Buksan natin siya. Hindi pa siya ganun ka-develop. Although may nutrients pa rin naman na yan. Pampakain lang. So, medyo pa siya. Kaya subject talaga siya, sir, for next week pa. Pero given na challenges ng pakain, kailangan mo talagang i-harvest na. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its 3rd year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors: Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lovo, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee and Tuburan 360, Rick's One, Mango Tours Houston, Texas, Adamco. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour
Made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Ito is around 3,000, kung hindi ako nagkakamali. Square meter. 2,000 square meter. Pero papakain lang namin siya 4 to 5 days. Yung requirement namin. Kaya pansinin niyo sir, yung ibang tanim namin talagang dikit-dikit na to maximize yung Yung space. yung space sir. Ang bibilis din ng mga tao. Yes sir. Lahat yan gustong mag-abroad. Yes po. Ba't hindi na lang siya mag-training para magtayo ng sarili niya? Actually sir, yun ang isang con namin. Yung mga naging former trainees namin. Sige ngayon, mag-abroad kayo, ipon kayo, pero balik kayo dito sa atin pag nakaipon kayo. Especially yung mga estudyante sir na mag-i-interview in terms of entrepreneurship, ganyan. Pinaprangka ko sir. Kayo, gusto nyo bang mag-abroad? Opo. Hindi ko na maalis sa inyo, gusto nyo mag-abroad. Especially agriculture students sir, makukuha natin dito yan. Kaya sinasabi ko, may mga program ng governments para sa inyong mga agriculture graduates. So, kung gusto nyo talaga mag-abroad, abroad kayo, ipon kayo, balik kayo dito. Kasi especially with dairy, napakalaki ng market. Last data na alam ko sir, 5% pa lang tayo yata sa milk sufficiency natin. Ang toss naman nun, 3 lang. 3 na lang 2 ba? lang. 5 ba sir? 2. Hindi, 2 lang. 2.5. Tumaas na nga ng konti. Tumaas sir ng Dati konti, alam 1% ko eh. lang. Last meeting with, mataas masyado yung 5. Mataas nga Mataas yung 5. So, given sir, mas 3%, sabihin na natin. 97% pa yung gap na i-fill natin. Marami mo, pagka yung mga na-train na to, i-apply nila, magiging 5. Yun nga po yung pagka nagle-lecture po ako, yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung hindi man kayo pala rin ako sa abroad, ayan, pwede nyo i-apply. Meron, may idea na kayo pagdating sa pag-aalaga ng mga ruminants, ganyan. Para may idea na kayo. Yun po, kung gusto nilang makaabil sa gobyerno, umattend sila ng mga trainees na pinapatrain ni Sa inyo, di ba? PCC. Opo. Yes po. Yun na, yung kan. Kaya kinuha Parang- din namin sir, mga government interventions talaga na sa business ng agriculture. Yan si Sir, nag-dairy siya. Pero graduate ng Accountancy rin si accountancy, sir. Sir. CPA nga si sir actually. Tama sir? CPA? Opo. Pero venturing into dairy. Tayo ka na sa sarili mo. Huwag ka na mag-abroad. Actually sir, mostly may mga naging trainees kami sir. Agriculturist na sila. Oo. Mga nasa government na rin yung iba. Pero concerned, kumbaga gusto rin sumubok. Bilis natapos na. Yun din sir ang isang pinagre-ready rin naman namin kasi given na in terms of trainees, hindi naman siya ganun madalas, karami. Ang isang kinukuha namin ngayon sir is mechanization talaga. Mechanization. Opo. Malaking factor po ang mechanization. Yan ang pag-ipunan mo. Actually sir, nag-start na kami to invest in mechanization talaga sir. Ngayon sir, yung sa actually sir, hindi lang umabot sir kasi ubusan daw ng stock ng unit. So parating sana yung traktora na binili namin although wala pang unit daw. Pero parating Actually, by ang, Wednesday. ang difference dito kasi sa atin sa Pilipinas, bawat farmer nag-i-aim na magkaroon ng sarili. Yes po. Sa States, Rented sir lahat. rented lahat. Yes po. Rent lang. May nagninegosyo na ang negosyo niya puro Rental. farm machineries. Kasi puro for rent. Ang mga farm owners hindi bumibili, nagre-rent lang. Ayun sir. Ang call lang sir is sino Mas yung maano willing yun? magpa-rent ng Hindi, dapat may magising May na. magising, sir, Yun eh. yung, Tama, yung tama. business model. Kasi nag-work sa ibang bansa eh. Opo. Kahit sa Taiwan, ganun eh. Actually sir, dito nag-start daw in Rent, terms eh. of farm cultivation. Sa rice. Sa rice sir, medyo na sila sa rice. Pero in terms of dairy kasi sir, kasi yung given yung timeline, scheduling, yun nga, isang araw ka lang madelay, medyo malaking factor Pati na. doon sa States, pati tao, kukontak ka lang ng parang agency. Opo. Darating na yung buong isang batalyon ng tao para sir. mag-harvest, ganyan. Opo. Hindi, Ganun. ganun. Ganun po Tinatawag talaga. lang.
Yun sir, kasi isang factor din siguro, medyo experience namin sa palay sir, medyo mahirap na rin humanap ng tao na magtatanim, mag-harvest. Kaya talaga sir, nagre-rent kami ng harvester for harvest. Ngayon sir, mechanization in terms sa pagtatanim naman ng nilulook out na rin namin. Kasi medyo pahirapan and also given the cost, yung cost din ng labor. Marami tayong mabibilhan ng mga may mga na-feature tayo na nasa machineries. Yes sir. Sila all certified. Yes sir, si Ace-Tech, Oo. isang agent nga All nila sir, certified. nagme-message O sa pwede akin. rin kayo umutang kay Roll Bank o RBA. RBA. Aba, Tapos Bank of Makati. Makati. Yan, nabaligtad ko na tuloy. Actually sir, ang nakuha naman namin is yung sa government bank natin, si Land Bank. Land Bank. Andyan din sila Agrimac. Opo. And Makakuha din sir sila Agrimac. Partner naman ng pinagtatrabahuan nila mama. ay si mama mo nag-work? Yes po. Saan? Sa Bangko po. anong bangko? Producers Bank. Okay. One of the agricultural banks. Oo, rin, malakas yun, no? Opo, Sa agriculture ang kwan nila eh. Sir, mabigat, bawasan nyo. Basan nyo. May edad na. 47. Bakit nag-ano pa siya? Trying din sir na magano. Although sa amin sir, nag-limit na kami ng 50. Kasi yung iba sir, gusto pa rin naman nila. Hindi Kaya na pa ako rin. qualified, sir, kung 50 requirement. Ang kinakon nga po ni father ko, 53 kanya para kaedad ko naman. Kanya. Pero kung may mga, syempre may mga trainees sir na darating ng mga ganong age, medyo makikita ka mo, rin. depende rin sa concern sa mga health nila health concerns din kasi sir, mahirap na kaya bine-verify din namin, pinapa-disclose namin kung may high blood pressure ba sila, ganun. Oo, kasi mabigat yung work eh. Opo, loaded talaga Ikaw, yung... sir, kaya mo pa? Ay, kaya ko pa, sir. Kaya pa? Dahil Malakas dito na pa. eh. Dito na nasanay no dito sa Nasanay, mga sir. mabigat yung natrabaho eh. Kon nga sir, lagnat lang ang pahinga. Lagnat. Kuminsan pag, lagnat hindi, nga. pag hindi nagkalagnat, walang pahinga. Kuminsan nga po, may Minsan nga lagnat sir, na. wala walang lagnat-lagnat eh. Basta Lalabas kayang ka. bumangon. Okay, sir, balik tayo. Awa. Sige po sir. Basta kayang bumangon sir eh. So, Sir Gilbert, malayo na ang narating mo dito sa dairy. Dito sa dairy talagang marami lang mga experience na naranasan dito. Sige sir. Hindi ka nag-abroad, sir, nung araw? Nag-try din po akong mag-abroad Yes, sir. ng araw. Kaya lang hindi na ako po pinalat. Hindi ka pinalad. Kailan ka nag-start manood ng agribusiness? Matagal na. Matagal na sir. Paano mo na-discover? Kung sir, pag syempre sir, mga online agricultural videos, yung mga dairy farmers abroad, is na nire-recommend yung mga videos sir. Kasi yung iba, nakukuhan ko, especially yung mga big dairy farms na na-features na rin natin. So, pwede i-apply to dito, pwede i-apply to dito. Pag nag-expand, ganito na yung gagawin. Yan. One thing kasi sir, pag in terms of agriculture, parang hindi pwedeng agriculture business na lang siya eh. Baga, you take yourself as a business person din talaga. Exactly, yeah. Opo. So, i-chop pa to ngayon? Yes po sir. Yung iba sir, chachop na ngayon for additional na pampakain. Then ito sir, mamayang hapon na siya. So ngayon sir, practice natin, cut and carry. Pero previously, nung ka-harvest namin ng yung sa rented field namin, dahil katatapos ng sibuyasan, may ni-rent kaming field. Doon namin nagtanim. Then ngayon kasi pinalayan na siya, kaya hindi na namin siya ulit ma-rent. So that's around 500 square meter? 5,000 square meter na Magkano area. rental ng lupa dito, sir? Magkano Depende inabot sir mo? eh. Depende sir. Mahal? Mahal dito, no? Around 30,000. Yung 5,000? Yes. Napakalahati. Kung naman na yun, sir, ang arrangement na namin doon, siya na mag-aalaga. Basta tatamnan namin, patatabaan namin, pero yung patubig, monitoring, ganun, sila na. Tapos bibili nyo? Hindi na, sir. Yun na. Sa amin na yung... So, kumbaga, sir, yung lupa lang talagang nirenta. Ang nirentahan. Ngayon, sir, ang kinukan namin, may mga nagtatanim daw kasi, sir, around Pampanga na pang for silage production. Yun yung hinahanap namin yung contact. Para ma-contact namin, sir, kasi parang around 3 to 4 pesos per kilo ng corn stalk. Kumbaga, sir, sila na yung nagtatanim talaga. Kasi pag silage, sir, hindi ko alam kung magkano pricing ng silage Mas mahal. ngayon. Around 7 or 8 pesos yata, sir, ngayon eh. Pero pag yung corn stalk, kung 3 to 4 pesos, mas mura, hamak na mas mura.
Pero sir, yun talaga, yung tanim talaga, ang pinaka lower cost. From 8 sir, pag wala na talagang gagawin, pwede na silang magpahinga. Sir. Or lecture. Minsan, Lecture. Opo. Yung morning sir talaga ang ano, morning activity. Sa afternoon naman sir, feeding and cleaning na lang. Mas mahirap ang dairy kaysa sa fattening, no? Opo. Halos kon lang din. Almost Parehas same lang din. sir. Sa fattening kasi sir, malaking factor yung feed intake nila. Pero sa kwan din sir, feed intake din naman. Although yun nga, pati breeding. Pero parang sa fattening sir, breeding din. Ang kwan lang sir, advantage lang ng dairy, daily. Compared to fattening na talagang may 3 schedule, months. may schedule talaga na susundin before makapag-harvest or mga kwan na nila. Makita yung income. So minsan hindi pa ganun income. Especially with yung household lang na volume. Bali, dito po sa aming Kalabawan, sa Dodoyo Dairy Farm, ay total confinement po kami dito. Okay. Cut and carry. So, ang advantage po ng total confinement, mas hindi sila prone sa mga sakit gaya ng liver fluke. Okay. So, although nagdi-deworm din po kami, twice a year lang. Samantalang ikukumpara mo sa grazing, yung nakapastol siya, quarterly ang pagpupurga. Yan po ang advantage ng total confinement. Tapos sa pagpapakain naman, mas matipid po din sa area. Mas Kahit maliiting space. Kahit maliit po yung space. Kasi yung interval po ng pagtatanim, mamamaximize po natin yun. So yun po yung dito sa practice po namin dito. Pagdating naman po sa mga sakit, may mga case din po tayo na pag nanganak yung kalabaw, yung dystocia, gano'n, may kaalaman naman po tayo ng konti. Kaya yun, bali ako na po yung parang veterinary na nagkukon sa mga sakit. Paano mo napag-aralan lahat yan, sir? Through training po. Training din. ng mga PCC, Opo. Pa-training po nila, yun, doon po ako natuto. Kaya medyo yung mga graduate ng veterinarian, medyo Hindi, kumbaga first aid sir eh. First aid. first aid. First aid. First Opo. aider. Opo. Yun lang po. Yun lang, kung lang po kami. Sa mga injection naman po, kami na rin Kayo po na rin. yung nagpe-perform sa mga vitamins, purga. Yun na rin po yung kan namin. Kami na rin po yung gumaganap. Although yung mga kwan lang, yung mga mahirap na talaga, yung may malalang sakit na, Oo. kailangan din po namin ng veterinarian. Bet na yan. Opo, veterinarian. Pero at least yung day-to-day, hindi mo na sir. kailangan Opo. ng vet. Pero sir, kung magtatawag pa ng veterinary, siyempre given the schedule din naman nila, hindi schedule pa. hindi siya agad makukunan, ma-address agad. So kailangan talaga sir ng first aider. In terms of breeding naman sir, meron naman kaming bulugan. And also si father ko po, AA technician din siya. Yeah, technician din po ako. So hindi na natin kailangan na ano. So kumbaga dito pa lang sa farm level, kaya na nating Which is i-address. yun naman dapat talaga, yung may-ari dapat alam lahat. Opo. Pinapakain lang po itong bagaso ng mais, may napier, yan. May mga legumes din po tayong available dito. Mga gaya nung Like? Rensoni, Okay. meron po kami doon. Ipil-ipil. Ipil-ipil, yan. Actually, kahit saan lugar naman po, dito sa Pilipinas may mga ipil-ipil. Tapos yung Tricantera, meron din po kami tanim doon sa likod doon. Sa napier. Saka itong dayami. Saka po itong dayami, opo. Iniipon mo talaga yan, Opo, sir. Yes, pag during harvest season talaga. harvest season. Paano yan? Kinukontrata mo yung may-ari ng farm. Opo, kinakausap din po namin. Nakausap sir. Binibili yan, hinihingi lang. May nihiling lang sir. May nihiling lang naman po. Minsan gatas, minsan Okay. pampatulog ng ng hapon, Pang-relax sa gabi. Opo. Pero sir, yung iba, talagang binibili rin yung iba. So in terms of yung pag-aalaga ng hayop, wala kayong problema talaga. Opo. Alam niyo na lahat yan. Talagang sa experience po, tsaka sa Sa ngayon mga sir. training. Pero nung nagsisimula, talagang ano din sir. At present time, ano ang mga challenges ninyo? Number one sir, pakain talaga yun. Pakain pa rin Opo, talaga. Pakain pakain. pa rin talaga sir.
Number one talaga yung pagkain, sir. Kasi yung ibang mga sakit, sir, na-address naman na. First aid na kukuha naman na siya agad eh. Kumbaga, mortality namin, sir, ngayon, very minimal na lang. Hindi naman sinasabing wala, pero very minimal na lang. And mostly, sa mga maliliit, kasi medyo prone pa sila sa sakit. So, diarrhea, ganun. Yan. Hindi maiwasan talaga. Hindi yan. maiwasan, sir, minsan eh. So, in terms of mortality naman, sir, ng mga matatanda na, hindi na ganun kalaki ang mortality namin. So, mostly siya yung mga kapapanganak. Ano ang sekreto para umunlad yung dairy farm? Especially dito sa Carabao. Ikaw muna. Siyempre although yung mga nagbabalak po na magkalabaw, mag-start lang po muna tayo sa kukonti. Konti. Konti Ilan yung lang, konti? mga 3 o 4 Tatlo, ganyan. 4. Para hindi naman para mapag-aralan po natin kung ano talaga yung flow ng pag-aalaga ng kalabaw. Pag-aralan muna yung pag-aalaga. Opo. Yes, sir. Yun Bago po ka magparami. magparami, oo. Kailan yung time na magpaparami na? Yun po, yung kung may experience ka na talaga, halimbawa, nasa 2 to 2 years ka na nag-aalaga, yun, pwede ka na pong... 2 to 3 years na hands-on. Hands-on. Hindi yung may inuutusan ka. Opo, Hands-on talagang talaga. hands-on talaga. Oo. Yun po yung... Pag nagpalaki na, sir, ilan na dapat yon? Ilang Carabao na? Kahit mga 25 heads po, pwede. 25? Oo, 25. Kasi yearly naman, nanganganak na yan eh. Oh. After 3 years, baka as of 50 or 70 heads na yun. Provided may pagkain siya. Yes, Ay, yes po, Pagkain yung talaga, pagkain sir, number talaga. one. Pa rin, oh. Kaya yun, sir, ang isang pinoprogram namin ngayon, yung sa pakain talaga. Malaking factor ang pakain sa daily operation. Kasi kung wala kang papakain, wala ka rin magagatas, sir. Kaya ngayon, medyo bumilog-bilog na yun dito. Kasi medyo na-address na namin yung concern. Tsaka community involvement, sir, in terms of sa pakain. Community involvement talaga, Community sir. involvement. Opo. So, makikipag-tie up Kagaya ka ng with- strategy na yan, Yes, sir. tie up. Community, yun, sir. Tie up. Palit rotor, yun yung term namin dito, sir. Palit rotor. Sa amin yung stock, kami bahala mag-rotor. So, tanim kayo. Kanila yung bunga. Opo, kanila yung bunga. So, advantage din sa kanila, advantage din sa amin. So, less farm expense sa kanila, less cost naman sa amin in terms of pakain. Sino nakaisip nun? Ikaw, sir. Si... Both na, sir. Both na, Naisip sir. niya yun? Both na, sir. Tapos yung iba, Practice na rin naman ng iba, sir. Pero hindi ko lang sure yung intensity nung kanila. Kasi syempre... so yung iba- ginaya na. Kung naman, sir, may isip din ng isang farmer talaga na gagawa mo ng paraan. Okay. Hindi technically, sir, na ginaya, sir. May isip at may isip, sir. Kung Hindi baga- siya pwedeng i-patent, sir. Opo, sir. Kasi, sir, challenges na ng bawat magsasaka, eh. okay, Ng bawat dairy okay. farmer, sir, challenges na talaga ang pagkain, sir. Unless maluwang talaga yung lupa mo na pagtataniman. So, given yung scarcity sa amin ng pagtataniman, yun yung nakita naming way to expand naman yung pagkukuhanan namin ng pagkain. Kasi, Ano yung biggest lesson? Ikaw muna, Ben. Kwan, sir. In terms of dairy farming, pero siguro, sir, as a man, as a business, as Okay. a whole, sir, Yes, yes. learn how to listen. Kasi Listen to whom? to everyone na nakapaligid, sir. Okay. Kasi pwede siyang constructive criticism Aha. or pwede siyang improvement para sa'yo. Okay. So, kung iti-take mo yung criticism sa'yo na ba't ba kasi pakikialaman mo ako, farm ko to, pakikialaman mo. So, walang mangyayari, hindi tayo mag-move forward. So, pag nagsimula tayo na makinig, sir, sa mga sinasabi ng nasa paligid natin as constructive criticism siya to expand or to improve. So, malaking bagay, sir, na kung alam natin kung bakit, mas madali na magpatuloy, sir. So, to expand talaga. So, sa amin ngayon, kung may nakita kaming concern, especially management ng actual in terms of sa paperworks. So may makita siya actual. So paano natin iso-solution in terms of long term? So kumbaga, ikukuha na natin, sir, especially sa amin, one thing sa family namin is we unite as sa business entity na talaga in terms of dairy farming. So may part siya in terms of actual, may part ako in terms of the documentation, may part yung mother ko in terms of finance. So hindi pwedeng dalawa lang kami nag-a-approve tapos finance hindi approve. Hindi pwedeng finance and management documentation lang approve sa actual hindi. So kailangan talaga absolute. So kaya nga binagbibiroan kami minsan o hearing na naman ba?
Budget clearing. So, it require, kailangan siya ng absolute decision. Para sa amin, sir, ha? It applies to us, sir, eh. So, kinukuha namin siya na, dun, sir, yun din, number one. Kaya kailangan natin makinig din in terms of opinion ng ibang, especially yung involved sa business. Especially the family. Yes, sir. Sir Gilbert, ikaw? Siguro Yes, po sir. sa akin yung recording, napaka-importante. Recording. Opo, sa recording. Importante si Ben. Ay, ikaw ba yun nag-aayos ng recording? Opo, pagdating po sa mga dito. Pero yung documentation, Sa kanya, okay. opo. Yes, sir. Bakit, sir? Yun ang pinaka... Yun po para ma-monitor natin yung mga kalabaw na efficient pa siya, gano'n. Kaya nga po daily tayo nagre-record ng gatas, Oo. ganyan. Tapos yung sa breeding, pagdating po sa breeding, yun din, napaka-importante ng recording. Yan, kung kailan siya, anong breed niya, kung kailan siya nanganak, gano'n. Tapos para mai-monitor po natin kung yung interval po ng panganganak niya, ayun, na-monitor po natin yan. Pagdating sa recording. Yun po. Ano yung sekreto nyo bakit nagbe-blend kayong mag-ama? Teamwork to, sir. Actually, sir, nito nagbe-blend na. Pero nung nag-i-start, syempre may opinion siya, may opinion ako. Sino nag-giveaway? Both, sir. Parang ako yata nag-giveaway. Both, sir. Kasi yun sir, yung ano eh. Yung isa nakita namin na gap namin. We came from different generations. Gen Y, ako Gen Z. Okay. So may millennial generation yung gap namin, sir. So the way na ikon namin, sir, is ano yung advantages ng generation niya in terms of farming? Ano naman yung advantages ng generation namin in terms of farming? So ipagko-connive natin yun, teamwork agreement kung ano yung mas better. Kasi sir, hindi pwedeng kumbaga mechanized, technological advancement agad. Kasi somehow ang technology meron pa ring lapses eh. Okay. So doon pa rin tayo sa traditional. Okay. So yun siguro sir yung nakita namin na hindi pwedeng puro technological advancement. Meron tayong traditional way pa rin na gagawin. Kasi yun nga sir, isang content sir, compromise. Okay. Anong natutunan mo kayo, sir? In terms of business sir, na wag bara-bara. Wag yung nag-decide ka gusto mo ganito. Wag impulsive. Wag impulsive sir. Kung baga gusto mong ganito, gusto mong bumili ng kalabaw, kahit may pambili ka, isipin mo yung pampakain, isipin mo yung paglalagyan, isipin mo yung possible na yung breed niya. Yan. So marami ka pang factor na iisipin before ka mag-decide. So wag kang mag-isip na ngayon na. You take it overnight. So pag-isipan mo munang mabuti, kinabukasan, sabihin mo sa akin kung gusto mo, at gagawa natin paraan. Parang gano'n. Sir, may natutunan ka ba kay Ben? Marami po. Ako naman open naman po ako kung halimbawa yung nakagisnan ko na kasi. Hindi ko naman pinipilit. Open naman po ako kung ano yung suggestion niya. Open naman po ako doon kung ikakabuti naman ng aming farm. Yun po. Like anong mga instances? Pagdating po sa mga paperworks nga, siya yung nakakaalam. Yun po, yun naman ang kinuha ko. Open naman po ako sa kanya. Okay, sir. Impressive yung ginagawa ninyo. Impressive yung father and son na magkasundo sa negosyo na yung tatay is sumusunod sa anak. Hindi naman sir most of the time. Okay, ikaw pa rin, siya pa rin ang decision making. Kumbaga sir, may mga may mga inputs ako na aantayin ko kung i-approve niya. Okay. Especially kung para dito sa actual. So decision niya pa rin. Sasuggest ako, ganito, pwede ba nating gawin yung ito. Pero kung involved ang money, kailangan si ma'am. Pag involved po ang money na, yung mother ko na po ang kondon. Okay, sir. Ano po ang future ng negosyo ninyo? Siguro po yung agaya sinabi ni Ben na expansion. Yun po yung talagang Yan ang target talagang namin. gusto niyo. Expansion. Gaano ba kalaki ang gusto niyong expansion? Hindi lang pong gano'n. Siguro sir, yung attainable muna tayo. What is attainable? Okay. As Times 2? Times 3? Kasi sir, target namin this year, 40 heads kami nito. So by next year, kaya namin mag 60 heads. 60. So for Carabao. So sa cattle and goats naman, syempre aaralin din namin yun. So process pa So rin. start small muna ulit. Siguro medium term or 3 years, within 3 years, diversification siguro ng alaga. Okay. And up to kahit siguro ang attainable siguro for us nasa 100 heads. Okay, 100 heads. In the next how many 2 years? to 3 years. 2 to 3 years from now, 100 heads. Yes, sir. Paano ka nagpe-prepare for that?
Ngayon sir is muna namin, i-address muna namin yung concerns na nandito. Aha. So, kuha namin yung kung ano ba yung kailangan namin talaga. So, like, number one, ay, land talaga sir. yung lupa. Lupa talaga sir. Okay. So, sa ngayon sir, yung mechanization naman, may parating na kami. Okay. So, hindi na siya yung isang concern namin ngayon. Okay. Dahil andyan na, may parating na in terms of farm tractor, meron na Okay. tayong parating. Sa land siguro, syempre hindi naman ganun kamura pa ang land ngayon. So we will look on yung talagang sulit na Okay. price. Okay. So it takes 1 or 2 years siguro para mapag-ipunan ulit siya. Although also with the help of financial institutions siguro kung pwede nating i-cater yon. Then lastly, government interventions in terms of herd. Herd. Yes, sir. Okay. Dahil may Yung mga stocks. program. May mga Okay. programs naman ng Kailangan government na ma-maximize may yan. pwede nating i-maximize. Oo. So, yun sir. Maximize natin kung ano yung available and kung ano yung nakikita nating attainable for now. So, kasi hindi naman siya pwede nating sabihin na 300 heads kami in the next 5 years. Imposible. Sa amin, sa intensity ng operation namin ngayon, medyo imposible siya para sa amin. So, Okay. in the medium term, 2 to 3 years, kaya siguro natin mag-attain ng 100 heads. Yeah. Siyempre, with the cooperative din sa market namin in terms of sa milk. So, isang factor din yun na partners namin yung mga yan. Partners natin yung mga nakapaligid sa atin. Hindi natin sila kakompetensya. Especially with neighboring dairy farms. Yeah. Dairy farms, hindi natin sila kakompetensya. Kundi Yeah. partners natin yan into improving the dairy industry dito sa Pilipinas naman. So, given the gap na kailangan pa nating i-reach. Yeah. Or i-smallen yung gap na kailangan natin i-reach pa. Sir Gilbert, happy ka sa negosyo mo na to? Sa ngayon po, yung happy talaga po Happy ka ako. talaga. Yung, Fulfilled, sir. Opo, Fulfilled. yung passion ko talaga, yung pong pag-aalaga talaga ng kalabaw. Kumbaga sa natupad yung Opo. pangarap, sir. Yun po talaga yung mula nung... Actually, noon po may mga kalabaw din ako, kaya lang pantrabaho sa bukid. Yun. Naalaga naman po mabuti. Tapos yun nga, nakita ko na sa kooperatiba dito. Ayun, may nag-aalaga. Ayun, naging interested naman po ako noon. Kaya nag-start na po ako. Ako nang bumili na talaga ako ng 3 before yung na-grant ng mga sa... Before pa may na-grant. Opo, talagang bumili po. Inunahan mo na talaga. Nag-invest po Gusto mo ako. talaga? Opo, talaga. Yun sir, ang isang kwan talaga sir, pag magpapasok ka ng dairy farming, kailangan passionate ka. Hindi Passionate ka pwedeng mag-hire ka lang ng tao na bahala sila. Yeah, Kasi may mga na-encounter kaming naging interested din nung nag-start kami. Pwede ba ako magtayo dito pero mag-uupa lang akong tao kasi may trabaho, medyo may hirapan. Mahirapan. Oo. So, yung mga audience po natin, ha, pag nagpaplano kayo pero ang plano nyo lang, ipapaalagin nyo lang sa mga tao, dinidiscourage yan. Wag. Yes, sir. Wow. Kasi mahirap manisin ng tao. Especially ngayon, hindi siya pwede mong bunutin lang sa bulsa eh. Pag-iipunan mo talaga eh. Aside from that, ano pang advice nyo sa audience natin? Ang kwan ko sir sa mga youth na eh. Sa mga Okay. kabataang kagaya ko Okay. sir. Anong i-challenge natin sa mga kabataan? Not just especially yung mga agriculture, wag lang i-take na mag-abroad eh. Malaki ang market dito sa atin. Hanapin mo lang yung mga tamang government institutions, Yeah. cooperatives, associations, or mga tamang tao na pwede Tamang mong tao. lapitan para matuto ka. Yeah. So, malaking investment siya, unang-una. Malaking time ang kailangan mo to expand or to learn sa business. So, kung gusto natin mag-abroad, hindi ko naman sinasabi na wag. Darating yung araw na kung gusto nyong bumalik na dito, mag-start na kayo dito kasi malaki yung gap, malaki yung market eh. Especially with government programs such as yung milk feeding program. Malaki pa ang kailangan. Malaki pa ang kailangan and hindi kaya ng average age ng farmer to sustain, especially kung titignan natin long term. So, yun, isang factor talaga. Tama naman din na kabataan ang future natin, ang pag-asa ng ating bayan din. So, kung lahat ng kabataan na kagaya ko, gusto na mag-abroad, so ano pang future natin dito? So, we don't discourage na mag-abroad, especially yung age ko, dahil kahit papano, papasok talaga sa utak natin in terms of opportunities din naman. Pero balik tayo, dahil malaki ang kailangan pa nating i-fulfill, especially not in dairy farming itself, but the whole agriculture itself.
So, maganda na mag-engage into agriculture business dahil from a corporate na 5 months, nag-work din ako into cooperative na naging eye-opener din sa akin na sa lawak ng market ng agriculture. So, yun sir. Okay. Sir Gilbert. Yun po, yung in-encourage po namin yung iba, yung gustong ganitong business. Oo. Maganda po rito. Maganda. Opo. Oo. Daily ang kita. Daily ang kita. At pwede niyong kontakin sila, Sir Gilbert, yung mga gustong mag-training. Yes po. Either gustong mag-abroad or gustong magtayo ng sarili dito sa Pilipinas. Pero ako talaga yun ang advocacy. Ang advocacy ko talaga ay yung mga OFW ay umuwi ng Umuwi na po. Pilipinas. No? So, kung gusto nilang mag-abroad at yun lang ang nakikita nilang opportunity, so be it. But kailangan bumalik ng Pilipinas at dito magnegosyo. Yes po. Kontakin nyo sila. Sir Gilbert, paano kayo kukontakin? Meron po kaming Facebook page, The Duyo Dairy Farm. Message nyo lang po kami doon. Responsive naman po kami, although wag lang yung sobrang gabi. Dahil papahinga din. Yan, sa Facebook page po namin, The Duyo Dairy Farm. Pwede rin po kayong tumawag or mag-text sa aming business mobile number 0927-228-3265. Pakilala lang po tayo na mag-i-inquire dahil minsan may tumatawag po na kondem. Ayan. Ben, thank you so much. Yes, sir. Thank you so po, much. thank you po, thank you Nag-enjoy ako. Sir, thank you. Thank you so much. Thank you po. Welcome po. Anong gusto mo, sir? Blue, black? XL sir. XL. Both kami XL, sir. Baras XL daw. XL. Ayun, large na po kayo yung mother. Thank you. Thank you So so much. Thank you so much po sir. Thank you so much Thank you sa po, opo. panunood sa agribusiness. Marami pong nakukuhang idea rin na na-apply din naman namin dito. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.